来たらなんて言おう。 Kinabukasan, nasa harap ng salamin si Fern habang pinagpipilian ng dalawang damit para sa kanilang date ni Stark. Humingi siya ng opinyon kay Frieren, ngunit ayon dito ay wala namang gaanong pagkakaiba at pinayuhan pa siyang ayusin ang kanyang buhok bago umalis. Ramdam ni Frieren ang gigil ni Fern habang inaayusan siya kaya napasabi na lang ito ng paumanhin. Pinili ni Fern ang violet na damit, inayos ang buhok at nagsuot ng sapatos bago lumabas habang naghihintay naman si Stark sa labas ng bahay. Pagkakita nila sa isa't isa ay agad siyang inanyayahan ni Stark na maglakad. Napansin ni Stark na iba ang suot ni Fern at sinabi nitong dahil nasa date sila ngayon. Maya-maya ay napaisip si Stark kung ganito na ba talaga ka-cute si Fern noon pa man, dahilan para mag-iba ang kilos niya na agad namang napansin ni Fern. Tinanong ni Fern kung saan sila pupunta at sinabi ni Stark na sa marketplace muna. Naalala ni Fern na ilang beses nang napuntahan ito ni Frieren at ayon dito ay maraming unusual magical items sa malalaking lungsod. Ikinwento pa ni Fern na marami na siyang nabili at minsan ay nakatulog pa kasama ang mga ito. Napag-usapan din nila kung nasa hot spring na naman kaya si Frieren at napansin ni Fern na madalas kay Frieren na pupunta ang kanilang usapan dahil wala rin naman silang ibang topic. Inaya ni Stark si Fern na kumain ngunit tumanggi muna ito kaya naglibot sila hanggang makarating sa accessory shop kung saan hinawakan ni Fern ang blue pendant na may discount para sa couples. Ayon kay Stark ordinaryo lang ang mga tinda, ngunit sinabi ni Fern na nakakagulat kung magical items pala ang lahat. Nagpatuloy sila sa paglibot hanggang yayain siya ni Stark sa isang food stall at bumili sila ng malaking siopaw. Habang papunta sa mesa ay natisod si Fern ngunit agad siyang nasalo ni Stark at napansin nitong tila nahihirapan siya sa suot na sapatos. Nagpatuloy ang kanilang date, kumain sila, tiningnan ang statue ni Himmel, kumain muli at nagpunta sa isang tahimik na lugar. Napag-usapan nila ang iba't ibang poses ng statue ni Himmel na ayon kay Frieren ay umaabot sa halos 100. Muli napansin ni Fern na kay Frieren na naman napunta ang usapan ngunit pinuri niya ang katahimikan at ganda ng tanawin. Tinanong ni Stark kung naging masaya ba si Fern dahil hindi ito ngumiti buong araw. Sinabi ni Fern na nagustuhan niya ang mga lugar ngunit may kakaiba siyang pakiramdam dahil mataas ang inaasahan niya sa kanilang date. Humingi ng paumanhin si Stark at inamin na si Frieren ang tinanong niya sa pagpili ng mga pupuntahan dahil gusto niyang maging special ang kanilang unang date. Ayon kay Fern, medyo na-disappoint siya pero masaya pa rin dahil pinag-isipan ito ni Stark. Pagsapit ng hapon, napansin nila ang ulap na kahawig ng siopaw na kinain nila kanina kaya natawa ang dalawa. Ikinwento ni Fern na noong nasa orphanage pa siya ay hindi niya nararanasan ng ganitong pagre-relax, kaya nais niyang magpasalamat kay Hater, habang si Stark naman ay gustong magpasalamat sa kanyang master. Napansin ni Frieren na mukhang good mood si Fern ngayon. Sinabi naman ni Fern na wala lang iyon, ngunit makikita ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Nagkaroon ng flashback kung saan magkasama sina Frieren at Himmel habang naghahanap ng isang pusa. Napagtanto nilang tila wala ng pag-asa na makita ito kahit nalibot na nila ang buong lugar. Gayunpaman, napansin ni Frieren na nakangiti pa rin si Himmel at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Himmel na good mood siya dahil naging maganda ang araw niya. Kahit paghahanap lang ang ginawa nila buong araw, naging masaya siya dahil kasama niya si Frieren. Dagdag pa niya, kahit hindi mangyari ang inaasahan mo, maaari mo pa ring ma-enjoy ang proseso nito. Maya-maya, biglang nagpakita ang pusa sa tabi nila, kaya agad silang kumilos para hulihin ito. Sa kanilang paglalakbay, napansin nilang muli na namang lumalamig ang panahon. Ayon kay Frieren, dahil ito sa pag-alis nila sa volcanic area. Maya-maya, natanong na nila ang checkpoint ng Northern Plateau. Bago pumasok sa mapanganib na lugar, iminungkahi ni Frieren na bumili muna sila ng lahat ng kakailanganin, kaya nag-stock muna sila ng supplies. Pagkatapos, ipinakita ni Fern sa isang gwardiya ang patunay na isa siyang first-class mage, dahilan para agad silang papasukin. Namangha si Stark sa narinig at ipinaliwanag ni Frieren na ang mga first-class mage ang itinuturing na pinakamagaling sa lahat ng mages. Pagpasok nila sa lugar, agad napansin ni Stark na tila normal lang ang paligid at hindi mukhang kasing mapanganib gaya ng sinasabi ng iba. Ngunit maya-maya, nagsilabasan ng mga halimaw na kahawig ng T-Rex at pinalibutan sila. Agad silang lumaban, pinaghihiwa ni Stark ang mga kalaban habang ginagamit naman ni Frieren at Fern ang kanilang magic. Sa kanilang pagpapatuloy, nakasalubong pa nila ang isang higanteng ahas na may maraming mata na nagawang ma-hypnotize si Stark. Nagpahinga rin sila sandali sa isang kuweba, ngunit agad ding umalis nang makita ang isang malaking paniki. Kinagabihan, nakarating sila sa isang village. Makikita sa itsura ni Stark na pagod na siya, kaya iminungkahi ni Fern na magpahinga muna sila roon. Pinapasok sila ng isang lalaki at pinagamit ang isang cabin na wala namang gumagamit.
Nagpasalamat ang grupo, ngunit may kapalit ang pabor, may halimaw na madalas umatake sa main road na hindi kayang talunin ng local knights. Dahil dito, hindi na makadaan ang mga traveling merchants at bihira na ring pumunta ang mga adventurers. Nakiusap ang lalaki kung maaari nilang patayin ang halimaw at agad naman itong sinang-ayunan ni Frieren, pati na rin ni Fern at Stark. Nagtaka si Stark kung bakit patuloy pa rin silang naninirahan sa ganoong mapanganib na lugar kung 3 araw lang naman ang biyahe pa south para makaalis. Ipinaliwanag ng lalaki na kahit mapanganib ang lugar, doon sila ipinanganak at lumaki, at puno ito ng alaala ng kanilang pamilya, kaya mahirap itong basta iwanan. Kinaumagahan, habang naglalakad sila ay may kabayong sumalubong sa kanila. Paglapit nito, napansin nilang may putol na kahoy na nakasuot sa katawan ng kabayo. Sa di kalayuan, natanong nila ang isang halimaw na may kinakain. Nang maramdaman nito ang presensya ni Frieren, dinampot ng halimaw ang espada nito at nilapitan ang grupo. Agad itong umatake ngunit nasalo ni Stark ang unang strike. Nagpalitan ng matitinding atake ang dalawa habang nahirapan si Fern makatsyempo dahil sa bilis at liksi ng kalaban. Sa pagbanggaan ng kanilang mga sandata, napansin ni Stark ang napakalakas na puwersa ng halimaw. Samantala, lumutang si Frieren sa ere, ngunit agad siyang tinarget ng halimaw, tumalon ito at nabasag ang kanyang shield, dahilan para mapaatres siya. Umatake si Fern ngunit mabilis ding naiwasan ang kanyang atake, at nagawa pa siyang kontrahin ng halimaw kahit nakashield siya. Mabuti na lang at nasalo siya ni Stark ng mapatalsik. Muling nabasag ang shield ni Fern kasabay ng pag-atake ni Frieren mula sa ere na nagresulta sa pagkawala ng isang kamay ng halimaw. Agad namang kumilos si Stark, sinakal ang kalaban gamit ang kanyang axe upang pigilan ang galaw nito. Sa pagkakataong iyon, nagpakawala si Frieren ng napakalakas na magic spell na tuluyang nagpalaho sa halimaw. Nasabi ni Stark na kakaiba ang lakas ng halimaw, at ipinaliwanag naman ni Frieren na kakapasok pa lamang nila sa Northern Plateau at mas marami pa silang makakaharap na mas malalakas na kalaban habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay. Dahil dito, pabirong sinabi ni Stark na sana pala ay naglakbay na lang sila sa karagatan. Napangiti si Frieren at naalala ang isang pagkakataon kung saan sinabi rin niya kay Himal ang parehong bagay. Ipinaliwanag noon ni Himal na kaya sila naroon ay dahil maraming tao ang naninirahan sa Northern Plateau, hindi lang para protektahan ang sariling bayan, kundi para ipagtanggol ang iba pang tirahan ng tao. Dahil dito, naunawaan ni Stark ang dahilan at sinang-ayunan si Frieren. Nagpatuloy silang maglakad hanggang mapansin ni Frieren na hindi pa tumatayo si Stark. Ipinaliwanag naman ni Stark na hindi siya umuupo, bumigay lang talaga ang kanyang mga paa, at inakala pa niyang mapapatay siya ng spell na ginamit ni Frieren kanina. Kung nakaabot ka hanggang dito, may special surprise tayo. Magbibigay ako ng 200 petot sa isang lucky at loyal subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, ilike ang video at mag-comment ng iyong thoughts o feedback tungkol sa video na ito. Pipiliin ko ang isang winner at i-announce ito sa February 15. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood mga ka-Anilog. Arigato gozaimasu.